Alright, welcome back mga ka-Johnny. Magandang araw po sa inyo lahat. At sana po nasa maayos na kalagayan kayo. At mag-ingat po tayo. May mga parating pa po mga medyo mga bagyo. At kung kayo po wala naman pong gagawin sa labas, ay manatili na lamang po kayo sa inyong mga tahanan maghapon pong umuulan. So yun mga ka-Johnny, makikisuyo lang po muna sana. At pakipollow na po ang aking mga social media, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na gagawin natin dito sa ating channel. So may nagtanong sa atin, humihingi ng payo kung anong gagawin niya. Ito po yung sabi niya, ano po dapat gawin? Si Perry Lending po ay nagpadala ng demand letter po sa aming DepEd Division. Salamat po sa sagot. So yun, teacher siguro to. Kasi DepEd Division no? Marami na rin lumapit sa akin about sa mga problema nila dito ng mga teacher. Karamihan talaga lumalapit sa mga OLA. Iba, kung nakapansin nyo, mayroon pa ako narinig doon sa isang radio station na nagpasa ng kanyang kanyang istorya doon sa isang radio station na tungkol din sa OLA. Isa rin po yata siyang teacher doon. At karamihan talaga ng biktima ng mga OLA is mga teacher. So yun, pero ito, sagutin lang natin na nagpadala ng demand letter doon sa kanilang DepEd Division. So linawin natin yung demand letter na yan po, no? Alamin ko lang po kung yung demand letter po bang ipinadala sa inyo ay legit naman po ba, o baka naman may mga nakalagay na kung ano-ano mga kaso na isasampa sa inyo, katulad ng ibang mga papadalahan ng demand letter sa email na meron daw ipapile na kaso, may sasampang kaso na Article 70, Article 8484, Article 10175, Article 9474, na kung ano-ano. Tandaan niyo, ang legit na demand letter, hindi kailangan ng mga ganun klase na may sasabihin pang mga article pa. Ang demand letter ay para lamang sa paniningil o sa pagpapaalala na kailangan na pong bayaran yung utang na dapat bayaran kung ito po ay due or demandable na po, at kung ilang araw ang dapat na maging palugit kung sakasakaling gusto na magbayad, kung gusto na pagbayarin ng isang lending company o ng isang nagpautang yung umutang sa kanya. Okay, wala pong kinalaman yung mga ganun-ganun, kasi kung lalagyan ng mga ganung klase ng mga article, mga resolutions, ay pangaharas na po yun. Pero kung yung demand letter ninyo ay nakalagay lamang yung pangalan ng company, pangalan ninyo, at kung magkano yung ang inyong naging utang at kung magkano yung magiging interest na ipinapataw nila, ay yun lamang po dapat ang nakasulat. Wala na pong mga etche-bureche, wala na po yung mga kung ano-ano mga article na nakasaad sa batas. Kasi unang-una, kapag kayo nangutang na hindi naman kayo gumamit ng mga peking dokumento o mga peking ID, wala naman pwedeng isang pangkasong estapa o swindling sa inyo. Nagkakaroon lang talaga ng estapa o ng swindling kapag sa simula pa lang, tandaan ninyo, mali na yung mga ginagamit nyo, mga dokumento sa pag-apply sa mga online loan o sa mga lending company. Like example, gumamit ka ng peking ID ng yung PRC license, like teacher. Like, gumamit ako ng UMID ID na peke yung address, peke yung pangalan, pero picture ko yun. Diba? Yun po yung estapa, yun po yung swindling, yun na po yung fraud. Pero kung ikaw naman po ginamit mo yung tunay mong info at yung mga tunay mong mga dokumento, paano ka masasampahan ng kasong estapa? Pero yung ito naman na sitwasyon na ganito, pinadalahan siya ng demand letter sa DepEd Division. Maaari siguro, kaya kayo dyan pinadalahan, baka yan po yung inilagay yung address. Para kung sakasakaling hindi nyo matanggap sa bahay, doon nyo yata nilagay sa work. Pero parang medyo medyo against ako sa ganung klase. Kasi dapat kung nakaranas na ako ng mga demand letter, sa bahay lang pupunta sa bahay lang napupunta. So ako saan in-address ko, doon na po napupunta yung mga demand letter na binibigay sa akin na ipinapadala. Pero sa work wala naman. Pero meron nagbalak na pumunta sa workplace ko, pero kakausapin lamang ako. Hindi man po yata ako harasin. Kakausapin lang para makapag-settle yung isang lending company na Pero okay naman po yun. Nabayaran ko naman po yung loan ko roon. Naging maayos naman po yung transaction namin about sa loan. Ngayon ko sa DepEd Division, at kung meron mga malisyosong pahayag na may utang kayo, tapos meron mga kung anong idinadagdag doon sa demand letter,
para lang mapahiya kayo doon sa inyong DepEd division, sa inyong mga head, sa inyong mga supervisor. Kasi kadalasan sa mga teacher talaga madali ang makapag-loan. Madali po makapag-loan sa mga teacher kasi government po sila eh. Legit po sila na meron silang mga license na maaaring maka-apekto doon sa kanilang sa kanilang pagkatao, sa kanilang profesyon na maaaring makasira doon. Kaya nga minsan ganun ginagawa ng ibang mga lending company. Nagpapadala sa mismong mga workplace. At may mga share lang din po ako sa inyo ng mga may lumapit sa akin mga teacher last year pa. Halos na ibenta na niya lahat ng ari-arian niya, pati lupa. Ayun po, sa sobrang kaba dahil nga nagbabanta ng mga ganyan. Nagbabanta na pupuntahan sa workplace, nagbabanta na kung ano-ano, tapos papadala ng demand letter pero may nakasulat ng ibang mga Republic Act. Maling-mali po yung mga ganong klase. Tandaan niyo kapag kayo pinadalhan ng demand letter, basahin niyo muna na maigi kung meron kayong kakilala na marunong sa mga ganyang klase ng demand letter. Kung may mga abogado kayong kilala, pwede niyo ipasuri kung yun bang demand letter na yan ay legit o hindi. Pwede po kayo lumapit sa mga doon sa mga munisipyo na may malangapa, pwede nyo kausapin, pwede lang kayo humingi ng tulong para lang maintindihan nyo nakasulat sa demand letter. Ngayon, pag napatunayan nyo may halong harassments yan, pwede nyo pong ereklamo yung OLA na yan na nagpadala sa inyo na mayroong halong harassments sa SEC. Punta po kayo sa website, doon po kayo mag-file ng complaint ninyo at ilagay nyo po yung ginawang harassments ng OLA na yan, kung may nilagay ng mga paglabag, katulad ng paglalagay nga ng kasampahan kayo ng kaso. Kasi kung kaso lang na utang, tandaan niyo wala namang makukulong sa utang. At wala rin naman pwedeng ikaso sa inyo maliban sa small claims court, na kung saan doon lamang po tayo magsesettle ng ating mga utang na hindi natin nabayaran dyan sa mga lending companies na yan. Lilinawin ko lang ha. Maaari lang sila magpadala ng demand letter ng hanggang 3 beses at kapag hindi tumugon ang borrower ay pwede na po magsampa ng small claims court yung lending company o yung nagpautang sa inyo. Tandaan nyo, ganun po yun. Ngayon sa DepEd division, baka nga ganun ang gusto mangyari, pahiyain kayo o something. Yun po ang pinakamainam na gawin, mag-file po kayo sa SEC ng reklamo. Ngayon, kung napansin nyo na panay-panay na yung pangharas sa inyo kasi itong pera lending na ito, meron niyang meron niyang cease and desist order na permanent. At ano po yung cease and desist order na nasa kanila na pinag-uutos ng SEC? Yun po yung unfair debt collection practices o yung panghaharas, panggigipit doon sa mga nagkautang sa kanila. Yun po ang pinapahinto at hindi po yung operasyon. Kaya nga po wala po revoke yung mga UPESO na yan. Yun lang po ang pinapatigil ng SEC sa kanila kasi marami yan 6 ba o 5 na lang dahil isa nagkaroon na ng leap about the cease and desist order dahil siguro umayos na yung pamamaraan nila ng paniningil sa mga borrower. Ngayon, ganun po yun Ngayon, kung may iba pa silang ginagawa sa inyo bukod doon sa pagpapadala ng demand letter na maaaring may malisyoso o maling sulat doon sa pinadala sa inyo at tinetext din kayo ng kung ano-anong harassment na mapatunayan po ninyo na hinaharas kayo ng OLA na ito, pwede rin po kayo lumapit sa mga PNP anti-cybercrime o sa NBI anti-cybercrime. Pwede po kayo doon lumapit. Pwede kayong humingi ng tulong doon about sa harassment, lalo na kung kayo po ay naapektuhan yung trabaho ninyo, naapektuhan yung pamilya ninyo, naapektuhan yung buhay ninyo, at hindi nyo na po alam kung anong gagawin ninyo dahil sa utang na hindi nabayaran. So yun po yung pinakamainam na gawin. Tandaan nyo, kaya nga lagi po pinapaulit-ulit yung mga gawin. Kasi po, yun ang pinaka-best way na gawin ng isang OLA victim na nahaharas ng isang OLA. Tandaan nyo po itong pera lending ay under po ng UPESO na meron pong cease and desist order na hindi naman po siya revoke, pinapahinto lamang po yung kanilang illegal na activities doon sa mga ginagawa nila, doon sa mga borrower. Katulad niya, pinadalhan ng demand letter sa DepEd division, dapat pinadala muna doon sa bahay ng borrower. Yun ang naiintindihan ko kasi ganun ako Yun yung naranasan ko at yun ang sinishare ko ngayong experience about sa demand letter. Okay? Sana po nakatulong yung video natin ngayon at sana po supportahan niyo po ulit. Pakisuportahan na lang po ulit ang aking mga channels, aking mga social media account, Facebook, TikTok at YouTube channel. Sana po nakatulong ang aking video ngayon. Sana po nabigyan linaw yung katanungan ninyo. At ito po ang inyong lingkod ka Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang hola. Good day.